Halina't makinig at matuto kasama si Teacher Vicky. Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang asignaturang Science para sa ikatlong baitang. Quarter 4, Weeks 1 to 2 at ito ay milk-based. Ang paksa natin sa araling ito ay ang kapaligiran at kahalagahan nito sa tao at sa iba pang may buhay. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. Sa araling ito ay inaasahan na mailarawan mo ang mga bagay tungkol sa kapaligiran at ang kahalagahang nagagawa nito sa atin at sa iba pang may buhay. Handa ka na ba? Simulan na natin ang aralin. Suriin ang larawan. Ano-ano ang iyong nakikita? Tama! May puno? May bulaklak o halaman? May mga ibon? May baka? May manok? May kambing? May bubuyog? May paru-paro? May mga bundok? May ulap? May araw? At may ilog? Lahat ng nakikita ng iyong mata ay bahagi ng kapaligiran. Ano ang ibig sabihin ng kapaligiran? Ang kapaligiran ay binubuo ng mga bagay na may buhay katulad ng tao, mga hayop, halaman at iba pa. Ang araw, hangin, lupa, tubig, panahon, at iba pang bagay na walang buhay ay kasama din sa ating kapaligiran. Kabilang din sa ating kapaligiran ang mga kalupaan at katubigan. Narito ang ilang anyong lupa at anyong tubig sa ating paligid. Unahin natin ang anyong lupa. Una ay ang bundok. Ito ay pinakamataas na anyong lupa. Pabilog o patulis ang tuktok nito. Ang kasunod na anyong lupa ay burol. Ito ay mataas na anyong lupa, ngunit mas mababa kaysa sa bundok. Ang pinakatanyag na burol sa ating bansa ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Bohol. Ang kasunod na anyong lupa ay ang bulubundukin. Ito ay binubuo ng maraming magkakahanay na bundok. Mas matataas at matatarik kaysa sa bundok. Ang kasunod naman na anyong lupa ay ang bulkan. Ito ay isang uri ng bundok na may butas sa tuktok. May mga bulkang aktibo at mayroon din namang hindi aktibo. Maaari itong maglabas ng lava o mga tunaw na bato. Ang tanyag na bulkan sa ating bansa ay ang Bulkang Mayon. Ang kasunod na anyong lupa ay ang lambak. Ito ay isang patag na lupa na nasa pagitan ng mga bundok. Ang kilalang lambak sa ating bansa ay ang lambak ng Cagayan. Ang kasunod ay ang talampas. Ito ay patag na lupa sa ibabaw ng bundok. Ang dalawang talampas dito sa Pilipinas ay ang talampas sa Baguio at talampas sa Bukidnon. Ang kasunod naman ay ang kapatagan. Ito ay patag at
malawak na lupain. Mainam itong taniman ng iba't ibang pananim katulad ng palay. Ngayon naman, alamin naman natin ang mga anyong tubig. Una, ang karagatan. Ang karagatan ang pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Maalat ang tubig nito. Ang kasunod ay ang dagat. Ito ay malawak na anyong tubig na mas maliit kaysa sa karagatan. Ang kasunod na anyong tubig ay ang lawa. Ito ay anyong tubig na napaliligiran ng lupa. Ang kasunod naman ay talon. Ito ang daloy ng tubig na mula sa isang mataas na lupa ay umaagos pabagsak sa ilog. Ang kasunod na anyong tubig ay ang ilog. Ang ilog ay mahaba, makipot na anyong tubig na umaagos patungo sa dagat. Ang kasunod ay ang sapa. Ito ay anyong tubig na kadalasang natutuyo kapag tag-init. Isa pang anyong tubig ay ang lohok. Ito ay malalim, malawak na anyong tubig na nagsisilbing daungan ng mga barko. At ang panghuli ay bukal. Ang bukal ay anyong tubig na nagmula sa ilalim ng lupa. Kadalasang mainit ang tubig sa bukal. Ang lahat ng bagay na matatagpuan sa kapaligiran ay may kanya-kanyang kahalagahan na ginagampanan upang balanse ng ating mundo. Ano-ano ang kahalagahan ng kapaligiran sa atin at sa iba pang may buhay? Narito ang ilang kahalagahan ng kapaligiran sa tao at sa iba pang may buhay. Una, tirahan. Ang mga puno at halaman ay nagsisilbing pangunahing tirahan ng iba't ibang organismo. May mga hayop na nakatira sa kagubatan. May mga hayop rin na nakatira sa disyerto. May mga hayop rin na nakatira sa kabundukan. May mga hayop rin na nakatira sa karagatan at iba pang bahagi ng katubigan. Ito ang nagsisilbing kanlungan at proteksyon laban sa ibang hayop. Dito sila nakakakuha ng pagkain upang mabuhay. Ito rin ang paraan nila ng pagpaparami ng lahi. Pangalawa, napagkukunan ng pagkain. Ang mga hayop at halaman ay maaari nating pagkuhanan ng pagkain. Ang karne ng hayop ay mayaman sa protina. Halimbawa nito ay ang isda, gatas, itlog, keso, at iba pang karne na mula sa hayop. Samantala, ang prutas at gulay ay mga pagkaing mayaman sa bitamina, mineral, carbohydrate, fiber, at taba. Ito ay nagbibigay enerhiya at sustansya sa ating katawan upang panlaban sa anumang sakit. Ang pangatlo ay pinanggagalingan ng mga materyales. Mula sa balat ng hayop, kagaya ng ahas, buwaya, at tupa ay maaaring makabuo ng sinturon, bag, sapatos, at damit. Samantalang ang mga fiber ng pinya, abaka o saging, at water lily
ay maaring gawing kasuutan, tsinelas, bag, sombrero, basket, at food tray. Ito ay ilan lamang sa mga gawang kamay at eco-friendly sa kalikasan. Ang mga troso ay ginagawang kasangkapan sa tahanan tulad ng mesa, upuan, kama, at kabinet na gawa sa kahoy. Ang pang-apat ay malinis na hangin. Napakahalaga ng hangin upang tayo ay mabuhay. Ang mga hayop at halaman ay nangangailangan din ng hangin sa kanilang paglaki. Mahalaga na mapanatili nating malinis ang hanging nalalanghap sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno na nagbibigay ng oksiheno o oxygen at nakatutulong din ito upang makontrol ang polusyon sa hangin. Ang panglima ay sikat ng araw. Ang init at liwanag na mula sa araw ay napakahalaga sa mga may buhay. Pinapainit nito ang ating panahon. Ito ay nagbibigay enerhiya sa mga halaman upang makagawa ng pagkain. Ang pang-anim ay nagbibigay ng matabang lupa. Ang lupa ang tinuturing na mahalagang pinagkukunan ng lahat. Nakapagbibigay ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasaka. Ang natural na tubig na ating iniinom ay mula rin sa ilalim ng lupa. Lupang gawa sa luwad na ginagawang banga at paso ay maaaring pagkakakitaan. Ang ibang bahagi naman ng lupa ay napagkukunan ng langis at likas na gas. Ilan pang makukuha sa ilalim ng lupa ay ang yamang metal at mineral katulad ng ginto, pilak, platinum, tanso, at bakal. Ngayon mga bata, para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tingnan ang larawan. Saan napapabilang ang mga bagay sa paligid? Piliin ang ngalan ng bagay sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa loob ng talaan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang larawan. Saan napapabilang ang hangin, bundok, araw, puno, baka, ilog, paru-paro, lupa, at bulaklak. Isulat ang sagot sa loob ng talaan kung ito ba ay mga bagay na may buhay o mga bagay na walang buhay. Naisulat mo na bang iyong sagot? Narito ang tamang sagot. Sa mga bagay na may buhay ay ang puno, baka, paru-paro, at bulaklak. Sa mga bagay na walang buhay ay ang hangin, araw, bundok, ilog, at lupa. Ganito rin ba ang sagot nyo? Mahusay mga bata! Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, hanapin sa loob ng kahon ang katangian na inilarawan ng bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga salitang pagpipilian ay kapatagan, talampas, ilog, lawa, at talon. Unang bilang, anyong tubig na naliligiran ng lupa. Pangalawang bilang, malawak na anyong tubig, mas maliit kaysa sa karagatan. Pangatlong bilang,
tubig na mula sa bundok umaagos pabagsak sa ilog. Pang-apat na bilang, patag at malawak na lupain. At ang pang-limang bilang, patag na lupa sa ibabaw ng bundok. Naisulat mo na ba ang iyong sagot? Narito ang tamang sagot. Unang bilang, lawa. Pangalawa, ilog. Pangatlo, talon. Pang-apat, kapatagan. At ang pang-lima, talambas. Ganito rin ba ang sagot mo? Magaling kung ganon. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, basahin ang pangungusap. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kahalagahan ng kapaligiran sa tao at mali naman kung hindi. Unang bilang, ang kapaligiran ay nagsisilbing tirahan ng mga hayop at halaman. Pangalawang bilang, sa kapaligiran tulad ng lupa, nakukuha ang yamang mineral gaya ng ginto, tanso, pilak at diamante. Pangatlong bilang, maaari ring magamit ang balat ng hayop upang gawing kasuotan, bag at sapatos. Pang-apat na bilang, walang naidudulot na mabuti ang sikat ng araw sa ating katawan, sa hayop, at sa mga halaman. At ang pang-limang bilang, napagkukunan ng pagkain ang mga halaman. Naisulat mo na ba ang iyong sagot? Narito ang tamang sagot. Unang bilang, tama. Pangalawa, tama. Pangatlo, tama. Pang-apat, mali. Pang-lima, tama. Nakuha mo ba lahat ng wastong sagot? Magaling mga bata! Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, isa-isahin ang mga kahalagahan ng kapaligiran sa mga bagay na may buhay. Kopyahin ang concept map sa iyong sagutang papel. Kahalagahan ng kapaligiran sa tao at sa iba pang may buhay. Mula sa puno at halaman ay makakakuha tayo ng magbigay ng 2 sagot mga bata. Mula sa hayop ay makakakuha tayo ng magbigay ulit ng 2 sagot. Mula sa lupa ay makakakuha tayo ng 2 sagot ulit mga bata. At mula sa tubig ay makakakuha tayo ng 2 sagot ulit dito mga bata. Tandaan niyo ito mga bata, ang kapaligiran ay binubuo ng bagay na may buhay katulad ng tao, halaman, hayop, at iba pa. Samantalang ang araw, hangin, lupa, panahon, at iba pang bagay na walang buhay ay kasama din sa kapaligiran. Paalam mga bata, hanggang sa muli!